Sa panahon po natin ngayon, napakarami po ng mga hamon na hinaharap ng iglesia ng ating Panginoon tungkol sa iba't ibang issue na ibinabato ng sekular na mundo sa Kanya. Meron mga taong nagdududa tungkol sa pagkakaroon ng Diyos o kaya na may umaatake sa paniniwala sa Diyos at sa Biblia. Meron ding mga kritiko na lumalaban sa kawalan ng pagkakamali ng Biblia at meron ding mga huwad o bulaang guro na nagtuturo ng mga hidwa o maling pananampalataya at tinututulan at tinatanggihan nila ang mga pangunahing katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. At ang nakakalungkot po na realidad na hinaharap natin ngayon ay ang mga maling katuruan na ito ay nakapasok na rin sa loob ng iglesia. Dahil din po ito sa kapabayaan ng ilang pastor o namumuno o katiwala ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang manindigan laban sa mga huwad na guro at sa kanilang maling katuruan ay ang punto na binibigyan din dito ni Pablo dito sa huling seksyon ng chapter 1. Pinapakita po sa atin ni Pablo dito sa verses 10 at 11 ang makasariling pag-ugali at pamamaraan ng mga taong ito na sila'y mapanlinlang at nagdudulot ng alitan sa buhay ng mga taong ginagamit nila. Okay, basahin po natin muli ang verses 10 at 11. Sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Dapat patigilin ang kanilang mga bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambahayan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Kung mapapansin niyo po sa talatang ating binasa, ang verses 10 at 11, ito po ay konektado sa nakaraan na seksyon na ating pinag-aralan, ang verse 9, na kung saan po ay nakita natin ang paalala at pagbibigay din ni Pablo sa importansya na panghawakan mabuti ng isang pastor ang tapat na salita na ayon sa turo. Kailangan niyang panghawakan mabuti sapagkat maraming mga suwail. Isa ito sa dahilan kung bakit kailangan ng pastor ay may malalim na kaalaman sa salita ng ating Diyos. Ito po ay para pabulaanan niya ang mga suwail o mga matitigas ang ulo o mga taong ayaw sumunod sa tamang katuruan. Maraming mga suwail. Hindi lamang isang tao ang pasaway na nagtuturo ng maling katuruan, kundi marami na sila. Pinapahayag po dito ni Pablo ang kabigatan ng issue ng maling katuruan at pagkalat nito sa lumalagong iglesia sa isla ng Creta. Sapagkat maraming suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Pansinin niyo po kung paano inilarawan ni Pablo ang mga suwail. Sila ay mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya. Ang pagiging suwail po ay nagpapakita ng kanilang saloobin. At yun naman po sinasabi ni Pablo ditong mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya ay pagpapakita naman po ng kanilang mga aksyon. Lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli. Ipinapakita naman sa atin ni Pablo dito ang mga promotor ng pagkakalat ng maling katuruan sa isla ng Creta. Sila ay ang mga nasa panig ng pagtutuli o mga panatikong mga Hudyong na tagasunod ng Hudahismo. Sila yung mga Kristiyano daw na Hudyo na tumututol sa pangaral at pagpahayag ni Pablo ng ebanghelyo sa mga hentil tungkol sa kaligtasan na kay Hesukristo lamang matatagpuan. Sila rin yung nagkakalat ng maling katuruan na kailangan na sundin ng mga hentil na mananampalataya ang Mosaic Law at dapat din silang magpatuli ayon sa tradisyon ng mga Hudyo. Ang gawain ng mga individual mula sa grupong ito ay ang pumasok sa mga iglesyang itinatag ni Pablo at itinuturo nila ang mga tradisyon ng Hudahismo na ang pagtutuli at ang Mosaic Law o yung mga food laws ay kinakailangan daw para sa mga nagbalik loob sa Kristyanismo.